Wala nang limit to. Wala nang limit to. Steady ka lang. Ikaw, no? Gusto kami blackboard. Ay, may ilaw. Hindi ko matras. Cellphone mo. Naka-record na daw? Kaya pala nawawala ng cellphone. Ay, marunong mag-record. Wala ka nag-record eh. Hindi ako Ikaw lang gagalaw. Mahirap. Wala nang saksak, ha? Pag po natin 30 minutes yan. Gagalaw ka? Ito, yung kamay mo patong mo na. Chapter 4, verse 8 lang ang yun na. Sige, bigit lang. Bago na rin po, maganda rin Huwag ka magalaw, ha? Pangit yan si Yusuf pag magalaw. Yan, nasa. Ikaw lang gagalaw. Ikaw lang makinig. Steady lang. Pag ganun ka sa bigla ang sihid. Okay? Oh, wait lang. Hold the record. Sabi na pag-ibig kita, ilaan na roon siya, na iyong kapatiwan. Sabi nga, ewan ko, kung may tagapagpapalagay ko. Sinabi niya, kami. At sinabi niya, anong iyong ginawa? At sinilig ng lumo ng iyong kapatid ay madaig sa ating wala sa lupa. Madaig. 11, at kaya sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Next, wala na? Wala na po ang 11. Sabi dito sa water signal, sabi ko po lagot, yung mga nagsasabi, na si Cain daw, nung pinanganak si Eva, may vision si Eva, kasi nakita niya si Cain, biglang tumakbo dun sa, biglang tumakbo sa mga damuhan, tapos kumuha siya ng damo, tapos pinabot niya kay Eva, na ibig sabihin daw nun, papatay niya si Cain, si Abel. Dahil nga ang pag-inom ng dugo, pagpatay. Sinabi rin ni Christ na maliban yung aming dugo, kain na kita man. At sabi niya pa rito, kailangan tanggapin natin na tayo rin yung pumatay kay Kristo. Sabi nga doon, nabubuhay tayo sa pamagitan na patay na substansya kung saan nga ito si Christ. Buksan natin doon sa Revelation chapter 17 verse 6. At nakita ko ang babaeng Israel sinusuko ng mga nitirang at nakakapatir ang mga pinatay dahil kay Bali sa Revelation 17 verse 6, ay yung time ng Dark Ages na halos pinagpapatay nila yung mga saints. At sabi nga rito, yung Trinity that type siya sa pumapatay. Sabi niya rin, yung pag-inom ng tubig, ito naman yung nagbibigay ng buhay. At buksan natin sa Exodus chapter 7, verse 14 hanggang 15. Exodus 7. 14 to 25. Wait! For the record. Okay. Sabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Paraon ay nagmamaligat, ayaw niyang palitin ang bayan. Sin, kumalong ka kay Paraon, inaumagahan, ibigay pasok sa tubig at ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya. At ang o dinagin, ay iyong kasama sa iyong kamay.
Tin. Isa, para lahat kasi makatuto. Iyong sasabihin sa kanya, tinuguan ko sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng mga Hebreo na sinasabi, pahintulutan mo ang aking bayan ay yumakot upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang. At narito, hanggang kayo hindi ko dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, ito makikilala ng Panginoon. Ito aking papaluin ang tungkol na nasa aming kamay ang tubig na nasa iyong silog ay magiging bibig. Ito, Meron. ang mga isda na nasa iyong pinamamatay, ang iyong nagkakaroon ng mga ito ay magkakaroon na umiinom sa kanya. At ang sabi ng Panginoon sa iyong mo, kaya hindi mo ko lang ang iyong tungkol at unas, o ang iyong kamay sa tubig na ito sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, at sa kanilang mga lawas sa lahat nilang na naibig upang mga maglilito at magkakasundo sa buong lupain ng ito, maging sa mga sinagkakawin at maging sa ng Number 20. Paano ko ba ito papalapitin? Hindi ko marunong. Kanya tinahapos o tinalo ang tubig, nasa ilog, sa paningin ni Paraon, sa paningin ng kanyang tubig. Ang lahat ng tubig ay nasa ilog. Wait one. Ay hindi pa kayo yung tubig sa ilog. Ang mga magniko sa Egipto ay magawa ng daigdig, magitan ng ilang mga banso at ang mga pinag-paraon ay magmasigas at hindi niya hindi sila gaya ng narita para order and it will help. Samantalang ang mga ito ay umukay at maging indog upang kumuha ng inumin kapag hindi nila mainom ang tubig sa Okay. Bali po ito sa Exodus chapter 7 verse 14 hanggang 24. Ito ay picture ng tribulation period. Kung naalala niyo kayo yung topic ni Brother Lito, nadaanan niyo yun bakit siya naging picture ng tribulation period. Kasi sa tribulation period, may kita doon na puno-puno ng dugo. Kita naman natin, di ba, kasi sa dami ng mamamatay. Sabi nga rin ko yung lahat ng mangyayari sa time ni Moises, lahat na nangyari doon, bali mauulit siya pagdating ng tribulation period. At yung anointing ni Moises, magkakaroon din ng anointing, yung dalawang two prophets upang mangyari yung nangyari sa panahon niya. Sa verse 25, pakituloy. 25, verse 25. And said, ako muna. 25, pagdala ka. Bata. At lumabat ang itong araw mula na umbuti ang ating ni Yahweh ang tubig. Pagdating sa verse 25, nabanggit doon 7 days. Ang 7 days, equivalent siya 1 week pagdating sa tribulation period, yung binanggit kanina ni Brother Freddy. Kasi mga yung magician dito sa verse at yung mga magician dito,
Ito yung mga nagbibigay policy security. Bakit sila nagbibigay ng policy security at sino yung type nila? Sa panahon natin ngayon, yung mga teacher o yung mga nagtuturo sa simbahan, sabi nga, wala na tayong magagawa ng paano sinabi sa time ni Moises, yung mga magician, wala na tayong magagawa sa nangyari sa Sudu. Ganun sa panahon natin ngayon, sasabihin nila, wala na tayong magagawa sa panahon na darating. Nangyari nga sa Egypt, namatay yung tubig at ang opposite yung pagpatay, yung pagkakaroon ng buhay. Sa tribulation, marami nga yung mamamatay. At babaha talaga yung bugo. Di nga yung nabanggit kayo yung umaga sa Revelation chapter 8, 20. Pero pagdating sa millennium, kung makikita nyo sa pili, ang millennium time naman yun ang pagkakaroon ng panibagong buhay. Buksan niyo pakibukas yung Ezekiel 47, chapter 47, verse 1 hanggang 10. Sino babasa? Kapatid sa Ezekiel 47, verse 1 hanggang 10. Okay. Starting to... Ezekiel 47, verse 1 hanggang 12. At binalik niya ako sa pintuan ng bahay, at narito ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong bilangan. Sapagkat ang harapan ng bahay ay sa dakong bilanganan, at ang tubig ay umahapon sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay sa ilugar ng libanan. Verse 2. Ang magkagayoy, sinabas niyang lahat ang kagaloy, ang daming tagaan. Doon, pinagpapayan niya ang taas sa labas, sa lalong labas ng iluwang taas, sa lalong iluwang taas, ang pangalan sa bakong silanganan, at narito, doon yung malabas ang tubig sa bakong taas. Ang lalaki ay lumakas sa dakong silangan, na may bisig, kanukat sa kanyang kamay, ay sumukat ng pangibong siko. At pinaraan niya ako sa tubig na hanggang umupat siya ng isang libo at akirahan niya ako sa tubig na hanggang mga tubo mula ng mismong ito at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang mga balaka. Tay. Ayun. Uy, hindi ba? Then he brought me and caused me to return to the brink of the river. Verse 7. Nang ako'y kabalik na nakita ko ang makapal na puno sa nagkabilang pampang ng ilog. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, ang Okay, Dennis. na ito ay lumabas sa dakong silangan ng lupain at pababa sa arapan. At hugod ang dagat. Sa dagat ay hugod ang tubig sa pinalabas at ang tubig ay magagaling. Sinalinda. Ako po yan. Oh my. Mangyayari na ang mga mahal sa
na ang dahon ay hindi mamutuyo, hindi maglumakukulangan ang naman yaon. Mabubunga ng bagong buwan, sapagkat ang nilutig noon ay barang ng bulayo at nilutig din ang dahon ang dahon yaon ay magaling. Okay. Bali itong Ezekiel chapter 47 verse 1 to 12. Ito ay katulad sa Garden of Eden. Bali marerito siya yung dating paradise sa time ni Adam, mabalik siya. Alam niyo yung Saudi Arabia, may meron siyang kaunting spring na tinatawag na nila na Spring of Giron. Ito pa. May mapa ba yung ano yung Bible nyo? Huwag daw Sa kagaling. likod? Pwede lang. Wala. Sige, tingnan niyo dyan, hanapin niyo yung ano. Kaya tingnan niyo na lang, hanapin niyo yung Spring of Giron, paano yung dati siya. Yung Spring of Giron, dati siya, hindi siya dati spring. Ano siya, isa siyang malaking river. Siya dati yung nagbibigay buhay sa buong Arabia at namatay siya dahil sa kasalanan na nangyari sa Eden. At yung kasalanan sa Eden, ang kabayaran niya yung dugo. Sabi niya, nagkasala sa dugo at nagkaroon ng pagpapatay. At naging siyerto nga yung Saudi Arabia dahil tumas yung kasalanan. At yung kasalanan na ginawa ni Eva at Adan, yun yung naging dumi o naging resulta ng kamatayan. Pagbukas po yung Genesis chapter 2 verse 11, doon natin nakikita yung 4 rivers kung saan sila nanggaling. Genesis 2:11. Masahin. Kaya. Sila ka sa the name of the first is Python. Joseph Hall. Pagpasok sa Holland, land of Manila, where they go. Hindi, tuloy mo, sige. Well, and the goal of the study is good. There is a student walking and the audience goes. And the name of the second river is Gihon. Iakit. Iakit mo dun sa ano? Diba? Kaya, dun sa... sige, tuloy mo dito. Anong verse na? 14, sige, tuloy mo. And the name of the third river is Ezekiel. That is going toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the garden bed to dress it and keep it. 16. And the Lord Tama, God... sige, lang. Bali, Jerusalem, ano siya, nasa, yung Eden, bali nasa, ano siya, Jerusalem area. Yung Eden, At yung Ezekiel na binasa natin kanina, chapter 47, yung restoration, na dating isyerto na patay ay nabuhay. At sabi nga sa tribulation period, anong tanong mo pala, anong Tagalog ng tribulation?
Tribulation period, yung sabi ko sa kapigatian, sa iba talaga, dumanas din sila ng kapigatian pagkatapos nilang magkasala. Sa Genesis chapter 3, bukas, verse 24. Record. For you, good evening. 3 verse 24. Of the man and gave the face of the garden and of basic story. Uy, balat yan! Pakibasa sa Tagalog. Balik naman kasi. Sa Genesis 3:24, daw sinalari siya papuntang east of Eden. At yung sinalari sa east of Eden. At kaya siya umalis sa Garden of Eden, kasi yung Garden of Eden na siya. Bali, wala na silang sabi ng source of life na pagkukunan ng mga pagkain. Kasi yung tubig lamang yung nagbibigay buhay sa garden. Sabi niya, yung river, the water of life, maaari siyang nawala. Kaya pumunta siyang towards sa sumagot yung makakain. Yung pinalalis niya yung Eva at Adan, pinalis niya yung aura sa Eden na dating maganda, ang pumalit sumpa na. At pagkatapos nilang palayasin sa Garden of Eden, doon na nagkaroon yung paghahandog. At buksan natin yung Genesis, taas lang, with verse 21. Ginawa ng Panginoon Diyos si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuot ng balat at sila'y dinamitan. Yun, sa Genesis 3:21, yung kasuotang balat sila, iwan sa balat ng hayop, pagkatapos nilang handog. Yun nga, pagkatapos nilang magkasala, nagkaroon na ng paghahandog. Kaya, yung kasalanan nagmula sa Eden hanggang sa time natin ngayon, marirecord lang siya pagdating ng pagbaba ni Christ na kung saan yung King of the East at King of the North magsasalubungan sila sa Armageddon. At yung sa Armageddon, yung place doon, bali na tuyo siya. At pagbaba ni Jesus Christ, isa siya sa dadaanan ng tubig na kung saan dadalo yan. Pati yung Saudi Arabia, magkakaroon na buhay. Bali yun lang. Oh, question. Ano ko lang, kasi sinabi mo kaya na pinalayas na at Eva nung nagkasala sila. So, dati ba talaga pinalayas sila o kusang umalis? Bali si Adam at Eve. Pero na rin, dumayas sila kasi siyempre wala ka na rin kakainin dun sa lugar mo. Pagkatapos ng supa ng Diyos yun, wala na yung tubig at nagkaroon na ng mga Para kay Abraham. Oo. dawag. Kaya siyempre, magtagal ka pa, hindi mo na pwede kainin yung Dawag. Kaya kailangan mong mag-scatter dahil pumunta ka sa lugar na kung saan may makakain. Just to clarify the question of sabi ron kasi, ilalaya. It drove out. Ang pagka-clarify ko, bukod ba sa kusang lumayas, kasi may nakalagay yan, pinalayas eh. Pinalayas ba talaga bukod sa kusang lumayas? Base ko sa state o sa sagot ko. Bakit yan sa same? Pinalayas at lumayas. Dalawa. State pa rin. Thank you. What's next? Next. Can you proceed from Ito, level 5. to the record? Level
Parang si Amos eh. Sorry. Magandang po Magandang luto. Tawag ko yung water to blood. Kami tumito na po sa ano yung connection ng water to blood? Water to blood. Diba? Hindi ka nakinig. Diba? Guys, diba nga water? Water tubig sa galing ng Eden. Paano siya naging dugo? Simula nga yung magkaroon ng kasalanan. Naging dugo. Ang dugo ang naging kabayaran. Kaya pagdating sa tribulation period, magkaroon ng Dugo din. Diba? Kaya yung Christ, lalo rin siya naging tubig. 14, Diba, naging dagwa ng kasalanan ng tao. Ibig sabihin ng water, Text lang yun. life lang yun. Yung blood regulation. Yung water is blood regulation. Okay, question? Question, kailangan Question? May question. Sabi mo, sabi mo, water is type ng Eden at saka yung blood is type ng revelation. Dugo yun, di ba? So, yung pagkapako ni Jesus Christ, type pa yun ng tribulation niya? Hindi, ang ibig sabihin sa time ng Genesis, ano pa siya, tubig. Pagkatapos na magkasala ng tao, yung tubig, naging ano na siya, dugo, pumasok na yung kasalanan. At doon nga sa pagdating ni Jesus Christ, hindi na babalik yung sabi ng dugo na naging tubig. Yung citation kayo na yung pagkapako niya, yung sabi mo na yung sa Yung dugo niya, yung sabi ng kali namin yung naman, yung ginamit dugo, siyempre hindi yung ginagawa natin yun, no? Sharing. Ano lang? Actually, una pa ako sa Petro, may dugo at ano? Kasi hindi mo na pwede inumin yung dugo. Pwede mo kainin. Alam ko lang po. Alam ko ba ang Ginagawa na sa tao. Alam ko lang po, ano po ba ang kaugnayan sa Revelation 22 sa reverse sa Genesis 4? living water. Bale yan siya, di lang naman sa Ezekiel yung babalik yung tubig, di karaya sa Revelation, mga ano niya, talata niya kung saan yung tubig, para restore siya, para babalik to Garden of Eden. Okay? Question? Wala na? Napakalan ng Panginoon. Continue to. Wala pa. Basta hindi mo pinutol ah. Wait.